Hi everyone, good evening. Dahil gabi na dito sa Spain, kaya good evening. Sure ako na gabi na rin sa Pilipinas kasi mga 7:30 pa lang dito ng gabi. Dito sa Spain, worth it ba magtrabaho na minimum lang ang sweldo? Kasi sa totoo lang, yung sweldo ng minimum dito sa Espanya ay 1,221 lang. 1,221 tapos ang 12 paga, 13 paga, 14 paga. Yung paga guys, yan yung ng every 6 months na binibigay ng mga amo. So guys, yung paalala ko lang po sa inyo, yung wala pa dito sa Spain, hindi po lahat ng mga amo nagbibigay ng paga. Sa totoo lang, worth it ba ang magtrabaho dito sa Espanya na ang sweldo mo ay 1,221? Kasi para siguro sa akin, hindi. Kasi sa experience ko, nung nagtrabaho ako sa Barcelona, pagpasensyahan nyo na yung aking boses kasi may sakit tayo kaya naka-jacket. Hindi ako pinagtrabaho ng amo ko ngayong araw. Pinahinga niya ako. Kasi masama yung pakiramdam ko. Nahawa kasi ako sa kanya, pero siya medyo okay-okay na. So, balik tayo doon sa topic natin. Yung sweldo sa Spain ng 1,221, worth it nga ba? Sa akin po, hindi. Para sa akin, hindi. Kasi sa na-experience ko noon nung nasa Barcelona ako, ang sweldo, yung unang sweldo ko doon, nung 3 years ago yata yun. Oo, 3 years ago kasi may 3 years na ako dito sa Spain. Ano siya, 1,100 lang siya. So ngayon kasi ang pasweldo ay 1,221. Sa minimum po yun na pasweldo dito sa Spain. So para sa akin, hindi siya worth it kasi ano siya, magbabayad ka ng bahay. Noon ang bahay namin noon ay bed space lang din. Sa na-experience namin guys, dalawa kami ng friend ko. Yung isang single bed, dalawa kami. Dalawa kami sa isang single bed pero ang bayad namin ay 150. Sa experience ko po naranasan ko sa Barcelona kasi nung time na yun, wala din naman kasi kaming kakilala. Parang ni-refer lang kami ng friend ko na may kakilala sa Barcelona para lang meron kaming matirhan pagdating namin doon sa Spain, dito sa Espanya. So, anong nangyari? Isang bed, dalawa kami ng friend ko. Ang style ng tulog namin, paganyan. Yung ulo niya dito, yung ulo ko dito. So, yung paa namin yung opposite yung pag-style ng tulog namin. Para sa akin guys, hindi worth it ang pasweldo dito sa Spain kasi yung transportation mo pa, pagkain mo pa, padala pa sa Pilipinas. Kung ang sarili mo lang ang binubuhay mo, masasabi kong okay yon. Lalo na dito sa lugar na tinitirahan ko noon kasi nasa Barcelona ako. Ngayon nandito na ako sa Malaga. Ang upa kasi ng bed space dito, hindi nga lang bed space guys merong bed space, merong yung iba sa sofa lang natutulog sa sala. Meron din akong friend na natutulog siya sa sofa. Ang bayad niya ay 250 euro. Hindi ko lang sure kung kasama na lahat doon, kung kasama na tubig, kuryente. So para sa akin, hindi talaga siya worth it kasi patay pa tayo ng trabaho tapos ganun lang kaliit ang sweldo mo. Yung iba dito, mayroong nagsisweldo ng 1,300, 1,400. Swerte ka na kung mas mataas pa ang sweldo mo doon.
Kaya nga yung sweldo na 1,221 hindi talaga siya worth it. Hindi ko alam sa mga ibang, mga Pilipino dito na sumusweldo ng gano'n, hindi ko alam kung paano nila naba-budget. Pero sa totoo lang po guys, kasi naranasan ko rin sa Barcelona ako, hindi talaga siya sasapat. Kasi halos ang maiwan sa akin noon, nung time ko na gano'n ang 1,100 nga lang nung time na 'yun, eh. Halos ang naiwan sa akin parang ano na lang siya, €200 ang pagkakasyahin ko 'yun sa isang buwan na budget ko. Eh, ako matipid naman ako na tao, hindi naman ako magastos kaya yung aking food allowance sa loob ng sabihin na natin isang buwan nasa mga €100. So, meron pa akong €100 na natira. Grabe guys, hindi hindi talaga madali dito at saka isa pa, marami ding mga amo na mga abusado dito sa Espanya. Grabe magpatrabaho sa mga katulong nila, yung iba madadamot pa sa pagkain. Sa experience ko naranasan ko rin sa Barcelona, Barcelona ang naranasan ko na madamot sa pagkain, Spanish din yun, madamot sa pagkain, tapos yung oras ng trabaho, halos 16 hours, hindi ako nagtagal doon. Nilayasan ko yun kasi sabi ko hindi worth it. Nagpunta nga ako ng Espanya para, ah, makapagsuweldo ka ng mas malaki pero hindi hindi pala gano'n kadali kadali guys. Sa mga nagsusweldo ng minimum dito sa Spain, hindi ko alam kung paano nila napagkakasya yung sweldo nila. Siguro todo tipid sila. Kasi dati meron din akong nakausap na isa din siyang Ilongga, pero ang sweldo niya ay €1,400. Ang kanyang day off ay 1 1/2, hindi nga 1 1/2, eh, kasi yung out ng trabaho nila 4:00 na, so hindi mo masasabing 1 1/2 yun. Dapat mga 12:00 out na sila, kaso lang hindi, mga 4:00 ng hapon. So hindi ko rin masasabi na 1 1/2. Tas ang nangyari 1,400 yung kanyang sweldo, pero sa kanya yung pagkain niya. Dahil madamot din yung amo niya, sa kanya yung pagkain niya. So, ayun lang guys, sa mga gustong pumunta ng Spain dito, hindi ko kayo sinisiraan ha, hindi ko sinisiraan ang bansa na 'to na, ah, worth it ba magtrabaho dito na gano'n ang sweldo. Pag-isipan niyo ng mabuti guys, kasi sa totoo lang guys, lalo na sa mga walang papel, hindi po madali ang makahanap ng trabaho dito. Kasi karamihan, ang hinahanap nila may papel. 'Pag wala kang papel mahirap makahanap ng trabaho, sa totoo lang. Kasi meron din namang may iba din namang mga tumatanggap na amo na nag-a-accept sila ng, walang papel, pero yung ibang amo kasi, meron din mga amo dito na ayaw kanilang papelan. So marami yan dito guys. Sa mga gustong pumunta dito sa Espanya, pag-isipan niyo ng mabuti kung worth it ba pumunta dito. Maganda yung lugar ng Spain, oo. Ah, para sa'kin na-e-enjoy ko yung yung dito sa Malaga, na-e-enjoy ko yung buhay ko dito. Kahit na nagtatrabaho ako sa mga amo ko, kasi sa mga amo ko guys wala akong problema, as in wala akong problema. Super mabait ang pamilya nila, ah, yun nga blessed ako na napunta ako dito sa pamilya na ito. Tsaka yun nga yung sa sahod, ah, sa akin sa sitwasyon ko kahit papaano medyo mataas-taas yung bigay sa akin ng amo ko, tsaka libre ako lahat. Ang maganda lang dito sa amo ko guys, walang oras lang yung trabaho. Tapos 2 araw ang day off namin. Kaya yun ang maganda dito sa amo namin. Sa mga gustong pumunta po ng Spain, yung gagastos kayo ng halos ilang daang libo, pag-isipan niyo po ng mabuti kasi sa totoo lang po hindi po madali makahanap ng trabaho dito.
Tapos yung iba natitengga sila ng halos 1 buwan, 2 buwan kasi nga mahirap makahanap ng trabaho. Kung gusto niyo pumunta dito, wala namang problema. Kung gusto niyo pumunta dito, basta yung baon niyo na pera ay sapat hanggang sa makakuha kayo ng trabaho. Kasi kapag ang pera niyo ay hindi sapat, guys, huwag niyo nang tangkaing pumunta dito. Kung may pamilya kayo dito, punta kayo. Kasi pupuwedeng matulungan kayo ng pamilya niyo. Pero kung wala kayong pamilya dito, huwag niyo na pong tangkain kasi, yung iba kasi sa ibang vlogger na nakikita ko, hindi po ako naninira ha. Hindi po kasi sila nagva-vlog ng mga negative side. Ang bina-vlog nila yung positive side lang. So, siyempre, bilang ako ang nanonood dun sa vlogger na yon, maeengganyo ako magpunta ng Espanya. 'Di ba? Wala silang sinasabi na side na negative, kung paano ba ang trabaho dito, ilang oras ba ang trabaho dito, at magkano ba ang sweldo, 1,221. Guys, kung may pamilya ka sa Pilipinas, hindi yun sasapat. Siguro, makakapagpadala ka sa Pilipinas ng malaki, para sabihin na lang natin na kalahati ng sweldo mo. Anong kakainin mo dito? Hindi mo na magagawa yung gusto mo. Kasi nga, yung sweldo hindi sasapat. Alam ko sa marami sa mga Pilipino din dito na mga wala ding papel, nagtiyatiyaga sila sa gano'ng sweldo hanggang magkaroon lang sila ng papel. Kaya kayo guys, pag-isipan niyong mabuti kasi yung madali lang naman talaga pumunta ng Spain 'pag may pera ka. Pero pag-iisipan talaga ng mabuti kasi swertehan lang din. Swertehan, makakuha ka ng amo na mabait at malaki ang magpasweldo. Ano yun, malaking bless na yun sa'yo. Pero kung mapunta ka sa salbahe tapos walang pagkain, patrabahuin ka ng patrabahuin. Marami dito guys Alam ko marami mga Pilipino nagko-complain dito na gano'n. Na grabe magpatrabaho tapos maliit lang ang sweldo. Marami akong naririnig ng mga Pilipinong nagko-complain sa ganyan. Kaya pasalamat ako kay Lord na napunta ako sa ganitong sitwasyon. Kaya kayo guys, pag-isipan niyo ng mabuti. Hindi ko po sinisiraan yung iba. Mag-ano kayo, magtanong-tanong kayo sa mga nandito na sa Spain kung anong maipapayo nila sa inyo. Kasi gusto ko lang i-share yung experience ko at saka sa mga naririnig ko sa mga kakilala ko dati. Kaya yung iba guys dito, nagpa-part-time na lang. 'Pag summer guys, walang problema kasi marami talagang trabaho dito 'pag summer. Pero pagdating naman ng winter, dapat yung trabaho mo ng summer, mase-save mo yung pera mo. Kasi pagdating ng winter, wala na halos trabaho ng winter. Yun lang sa mga bahay lang. Pero yung mga kagaya sa restaurant, sa mga hotel, wala na masyado kasi yung ang mga restaurant kasi, nagsasara sila 'pag winter. Lalo na yung mga restaurant sa beach, nagsasara sila 'pag winter. Kaya kayo guys, pag-isipan niyo ng mabuti kung plano niyong magpunta ng Spain. Mag-ano kayo, mag-research kayo, magtanong-tanong kayo kung tama ba na pumunta kayo dito. So yun lang guys, thank you for watching. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you. Bye-bye.